Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta ang mga mandirigma ng zodiac? Anong bagong pinagagagawa nyo? Or paulit-ulit pa rin? Let's see. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Guidance and good news para sa ating mga Aries, please. Guidance and good news. Guidance and good news para sa ating mga Aries, please. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Guidance and good news para sa ating mga Aries. Okay. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Okay? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Let's see kung ano meron para sa ating mga Aries. Let's see. Okay. Instability sa bahay, sa relasyon. It feels like tong relasyon na to ay nabigyan mo na ng pangako, plano, long-term goals, usapan, masaya. Ba't nagkakaroon ng disagreement sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya? May mga issues na hindi na pag-uusapan at hindi nare-resolve, hindi nakaka-move forward, kaya kung ano yung instability na to, I feel this is like an old issue na kailangan ng like mapag-usapan, masettle, ma-let go. Okay? Parang ito yung mga issues na kinalimutan, iniwasan na pag-usapan, walang personal accountability, kaya kumbaga, someone na kung sino man ang nasaktan sa connection na to ay hindi niya maramdaman na okay na talaga. Alam mo yon na parang yung taong nakasakit sa'yo hindi naman authentically and truly nag-apologize, na parang natulog lang, 3 araw, pagising, parang medyo okay na, nakalimutan na kung anong nangyari. Okay? May decision here. Okay, whatever na naging decision in the past, nagdala ng mga bad decisions, at kung ano man yung mga bad decisions na to, sabihin natin sumingaw, nalaman, na-expose, pero iniwasang ayusin because iniwasang magkaroon ng away. Alam mo yon, Cold War, na parang ayoko nang makipag-away pero ayaw na rin ayusin at ayaw na rin makipag-usap. Okay? So may silent and cold war sa energy na to. Pagod na daw. Okay? I feel this is like the Justice card, kasunduan sa pag-ibig. It could be like love or money. Parang napapagod ka ng magbigay ng love, investment. But kung meron mang kailangan like mag-usap, halimbawa family, okay? Like may obligasyon sa bata, mag-uusap lang kayo para sa bills, mag-uusap lang kayo pag magbabayad na ng mortgage, something like that, okay? But really, the intimacy, na closeness sa relasyon na to, parang wala na, okay? For now, let's see. You're trying to move forward and make the right decision. Meron ka pang mga iniisip na i-communicate sa person mo. Pinipilit magkasundo, ibigay ko ano yung kailangan, ibigay ang obligasyon. May mga pag-uusap but it doesn't feel na na-fix kung ano yung naging conflict in the past. Na kung ano man yung hurtful situation, naglilinger pa rin na tipong every morning pag nakikita mo yung person mo, parang eto na naman ang damon nyo. Okay? Or every time magbibigay ng sustento na parang, Lord, guide me, makikita ko na naman ang damon nyo. Okay. So, take it how it resonates, no? Parang ganun lang yung energy na parang nahihirapan at may resentment. Kaya every time, no, na parang marinig mo lang yung pangalan, parang naninikip na dibdib mo. Nagkaroon ng maraming overthinking here, plano, and you're trying to heal and find the wisdom sa sitwasyon na to. Maraming mga ugali na natitrigger nyo ang bawat isa. Nahirapan kayong magkasundo at hanapin yung fine-tuning sa sitwasyon na parang for how many weeks, months, or years kayong magkasama. Parang alam nyong parang sirang-sira na tong relasyon na to at kumbaga nag-uusap na lang kayo because of obligasyon or kung ano man nagtatali sa inyong dalawa. It could be anak, okay?
Alam mo na hindi na to yung ideal situation, nagpapakiramdaman, hindi nag-uusap, sira na ang relasyon, okay? Marami rin akong nararamdaman dito ng mga chismis, usapan na imbes na nag-uusap harap-harapan, na parang nauna pa ang kapitbahay makaalam na may problema sa'yo. Kesa ikaw, okay? Sana mabago yung ganyang sistema. Okay, the reason for the reading is nagkaroon ng mga confusion sa relationship na to, overthinking, someone feels unloved, someone feels na parang walang solid commitment, walang totoong pagmamahal sa relasyon, sa pamilya na to. And there's a masculine energy here na very manipulative pagdating sa pagmamahal at relasyon. Reason pa, sabi ng ating mga Aries, mahalaga sa'yo ang pamilya, o sino man yung tinuturing mong pamilya, long-term plans. Kaya hanggat kaya mong, sa lahat ng relasyon, no, hanggang kaya mong kumakapit ka, kasi mahalaga sa'yo ang mga connection, ang family ties na to. Sabi mo, kahit anong mangyari, kung sino man yung mga tinuturing mong malapit sa'yo, mahal mo at pamilya mo, kumbaga is ride and die, na parang kahit anong mangyari, nandito ka para sa kanila. But, with like certain boundaries because of lahat ng naranasan mo dito sa buhay, okay? So, dun ka lang, like, committed and like, doon ka lang parang, committed dun sa mga taong alam mong nagpo-pour back ng love sa'yo, give and take, okay? Marami kang prayer, sabi mo, Lord, yung mga ino-overthink mo, sana matapos na, mga issues, problema, dumating na yung solusyon, mga blessings na pinagpe-pray mo. Meron ka ring hinihintay na communication, good news na makakasagot ng mga problema mo right now. Aries, are you starting a new connection? Meron ka bang nagugustuhan na someone new? Gusto mong i-move forward ang love na to, gusto mong magkaroon ng maayos na energy, okay? Your person, Aries, gusto din niya ng victory sa situation na to, gusto niya maging maayos, gusto din niya ng honesty para nagkakaalaman na kung saan mag-a-adjust at kung kakayanin ba talagang like compatible ba? Like, something like that. Compatible ba talaga kayo? Because kung hindi, at least nagkakaintindihan kayong hindi to mawo-work out. Okay? Yung person mo, I feel nasaktan na to sa love in the past, na parang sobra-sobra na siyang, like, hindi nagbibigay ng buo. Okay? Very protective siya sa kanyang energy. Meron ka mga doubts kung ito na ba talaga yung connection na para sa'yo, at yung mga business connections, trabaho na to, ito na rin ba? Or lilipat ka pa? Marami kang kinukonsider because pinaplano, ina-align mo ang buhay mo dun sa future plans na gusto mo. Okay? Recalibrating. Marami ka rin iniisip tungkol sa recognition, promotion, kung ano man to, na makilala ang pangalan mo dun sa industry kung saan ka magaling. Okay? Or it's like yung tenure ba na kapag nagtagal ka ba dito, makukuha mo yung recognition, promotion na gusto mo. Okay? Until the end of May, I feel, focus ka sa hard work. Even the relationship, focus ka na parang mabigyan mo ng effort to. But I feel, especially sa side ng feminine, kilalanin mong mabuti ang masculine na to. Because may nakikita akong kasinungalingan, meron siyang tinatagong lihim sa'yo. Marami kayong plano, away bate, ano to? Pag nalaman mo kung ano ang sikreto na to, it feels like lalayuan mo ang person na to. Pag-iisipan din kung ready na ba talaga for commitment, pero iisipin mo na parang, buti na lang, nakilala mong mas maaga tong tao na to. At least ngayon, alam mo na parang hindi pala worth it na bigyan ng full commitment ang relationship na to. Maaari magdala to sa'yo ng overthinking, betrayal, kung ano man. And parang iisipin mo, bakit hindi mo nakita yung red flag na yun mula simula? Or alam mo nang may red flag pero nagbulag-bulagan ka. Okay? Kilalaning mabuti ang iyong person because may nakikita ako, especially sa side ng feminine ha, kilalaning mabuti kasi may nakikita akong mga tinatago ng masculine sa connection na to na magugulat ka, baka naman may hang up pa sa past, kung ano man, o may kinakausap na iba from the past, something like that. Okay? Kilalaning mabuti, dahan-dahan lang, get to know before fully ma-in love or mag-invest sa connection na to.
Okay? Because may nakikita akong mga dapat nyong malaman muna sa isa't isa bago kayo ma-in love. Alrighty? And that would be the Aries. Aries reading for the month of Feb. See you again in a few days for your next reading. Alrighty? Bye-bye, Aries. Bye, 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 bye.